Amen. Magandang gabi po. Muli ang inyong lingkod, Pastor Edwin Limbaga. Ito po ay Health and Wellness International Health Coaching at ito po ay ginagawa ko ng walang schedule. Kaya po ang laging pakiusap ko sa marami ay mag-follow po kayo, mag-like, mag-follow at mag-comment dahil i-update po kayo para kung mayroon akong live o mayroon akong video na in-upload ay no-notify po kayo kaagad. So kung mapapansin nyo po, mas pre-prepared ko na gawin ito ng walang schedule because hindi po yung akin pong schedule ay napaka-busy. Pero nagdedicate po ako ng panahon at oras na makatulong na tayo po naman ay makapagbigay ng mga payo, pangkalusugan, at sa ngayon po napakarami na ng gumagawa nito sa internet. At napakarami na nagpapaliwanag. Darating po ako doon sa usapang cancer at ipapaliwanag ko po yan. Both scientific, medically speaking, at mga testimony. Ngayon po mga kapatid, mas pinili ko po na kumuha ng mga patotoo. Kasi po sa patotoo, napapatunayan po natin na yung mga sinasabi natin ay tama at totoo. Ang filosofiya po at prinsipyo na ating ginagawa ay hindi ho namin ipapangako ang isang bagay na hindi namin maidi-deliver. So, tinitiyak po namin na kapag sinabi namin, mangyayari po yan. Ano po? In fact, mayroon po kaming isang product. Gamot po ito sa sugat. Kasama po ito sa aking personal na pinormulate para po doon sa mga may cancer at para doon sa mga diabetic na may sugat. Ang laban ko po mga kapatid, money back guarantee. Pag di gumaling ang sugat, ibabalik ko kung magkano yung ibinayad mo. Nang walang anumang problema. So, it's a money back guarantee. Ano po? So, ngayon po mga kapatid, ay meron po akong isang guest at napakahalaga po nung kanyang mga ikikwento sa atin dahil ako po ay nasa kaisipan na baka may nakikinig sa atin ngayon o pwede niyong i-share yung video na ito doon sa tingin nyo ay nangangailangan po ng mapanood niya ito. Kasi may guest po tayo ngayon mga kapatid. Right now, magkakaroon po tayo ng guest. At ikikwento niya po sa atin ngayon kung papaano po natulungan natin yung kanyang nanay mismo. Ano po? At alamin natin ano ba yung naging problema ng nanay niya. Ito ba talaga ay malala? Ano ba ang sinabi ng doktor? At paano niya ginamot o paano nagamot ang nanay niya doon sa problema. So, magkakaroon po tayo ngayon ng isang guest at i-welcome po natin ngayon sa studio, mga kapatid. Isa po itong pastor dito po sa Naik, Cavite. Ano po? At siya mismo ay nakasaksi at siya mismo ay nakakita kung gaano kaganda ang product na Quanta Juice dahil ito yung ginamit niya sa nanay niya. Ano po? So, pasok po natin sa studio mga kapatid. Welcome po natin si Pastor Alexander Tan sa studio. Ayan. Good evening po, Pastor Alex Tan. Good evening po, Pastor. Wow. Salamat po. Una sa lahat, salamat po sa pagpapaunlak nyo na maging guest po namin kayo. Ako po ay natuwa doon sa inyong ikinuwento patungkol po sa inyong nanay. Kaya naisip ko po na sabi ko, baka may mga nakikinig sa atin, may mga kakilala rin sila na kaparehas marahil ng case ng nanay mo na baka makatulong din po tayo. Ano po, nararamdaman ko po yung bigat sa damdamin ng isang anak na nakikita yung kanyang nanay ay may mabigat na karamdaman. So ngayon po, nakasama natin sa studio si Pastor Alex Tan. Ano po?
Sa Pastor Alex, simulan natin. Okay. Ano pong pangalan at saan po kayo nagpapastor? Ano pong pangalan ng inyong church? Mitka Bible Baptist Church po. Naig, Miska. Mitka. Minsweet. Miska Bible Baptist Church. Apo, Mitka. Yan. Saan po yan, Pastor? Dito po sa Naig, Cavite. Halang, Belmont Home. Okay, ulitin natin, Pastor. Baka may mga malalapit diyan o may mga naghahanap na church ng mga Christian. Miska Bible Baptist Church sa Naig, Cavite. Saan po yung address niyan, Pastor? Dito po sa Block 33, Lot 32, Belmont Homes, Halang, Naig, Cavite. Belmont Homes. Opo. Halang, Naig, Cavite. Okay, sige po. Sige po. So, kung naghahanap po kayo ng church, kung kayo po ay Baptist at wala pa po kayong church na naaatinan at dito po kayo sa Naig, eto po, sa Halang po lamang, Belmont Homes, Halang, Naig, Cavite, Miska Bible Baptist Church. Ano po? Pastor, mahalaga po na maipaalam natin sa tao, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, naikwento nyo po kasi sa akin ng inyong nanay. Pastor, ikwento nyo nga po uli dito sa ating live online, Usapang Sakit, ay ano po ba ang naging karamdaman ng inyong nanay? Si nanay po kasi that time, ay nagulat na lang din ako na yun nga, nasa hospital siya. At tinanong niya siya ng doktor na 1 linggo na lang. Tinaningan, ulitin ko po Opo. Tinaningan po siya ng doktor na 1 linggo na lang. Opo, 1 week na lang po siya. Dahil Okay, yung Pastor, linawin natin. Kasi mukhang tama ba ang pangunawa ko? Opo. Tinaningan siya ng doktor na 1 week na lang mabubuhay. Opo, 1 week na lang po siya. At kasi wala na pong baga, yung baga niya wala nang makita eh. Wala na pong makita sa baga. Ganon? Opo. May patunay po yung x-ray lang, di ko lang dala yung x-ray pero proven po yun. At hanggang ngayon naman po si nanay ay buhay po si nanay. Kasi So, paano, ibig sabihin, nung in-x-ray po ang nanay mo, wala nang makita sa baga niya. opo, tapos yung dugo niya wala na rin, konti na lang yung dugo. Paano ibig sabihin? Yung blood pressure niya mababa na? Opo, yung blood pressure bababang mababa na, mas maraming puti yata kaysa sa pula. Okay. So, mataas ang kanyang white blood cells Opo. at mababa ang kanyang red blood cells. Opo. Wow. Kaya nung in-x-ray siya, tapos may ganun pang resulta yung dugo niya, Opo. doktor na mismo ang nagsabi na baka 1 linggo na lang ang buhay ng nanay mo. Yes po. Wow. Pastor, ano ho ba sa tingin nyo o alam nyo po ba ang naging sakit ng nanay mo? Si nanay po talaga, meron po siyang mga nakaraan na sakit kasi dati po siyang nagtitinda ng isda, single mother, madaling araw pa lang, gising na yan. So yung, Wow. yung ano pa po ako noon, bata pa ako, talagang ang trabaho niya, ang kinabubuhay niya sa amin ay pagtitinda ng isda. Kaya pagdating na madaling araw, gabi, wala na siya sa amin. Hanggang kinabukasan, titinda siya. Yun po yung ano. Sige po. Hello, Pastor. Sige po. Medyo... So, ayun po So, yun. Nabata po sa katinanay, sa baga na. Sa baga. Wow. Kaya nung in-x-ray na yung baga ng nanay mo, ay halos wala nang makitang baga ang doktor. Tama ba? Opo. Nagkasakit na po si nanay. Opo, bata pa lang ako, may sakit na siya sa baga. Wow. I think elementary. Pabalik-balik yun, elementary to high school. Hanggang sa makagraduate kami dahil sa pagsisikap ni nanay. So medyo nakaka-alarma po yung pastor. Mabigat pong announcement ng doktor sa inyo yan. Nang sinabi ng doktor na 1 linggo na lang, napakaikli naman po yata nung 1 week. Opo, tapos nag-drive ako ng motor ng pastor, umiyak ako sa daan. Umiiyak ako, sabi ko, Panginoon, ikaw na po pala sa nanay ko, wala akong maitulong. Kasi missionary pa lang din ako ng pastor eh. Hanggang ngayon naman, I think 4 years pa lang yata o 5 years.
Church. Missionary. Okay, wala naman pong budget noon that time. Pero nagpe-pray ako sa Panginoon, bahala ka na po sa Panginoon sa nanay ko, hanggang nabalitaan ko ngayon na ganoon. Masakit. Opo, umiyak ako habang nag-pray. Opo. Nakakaiyak po. Kahit po ako, nararamdaman ko po ang inyong damdamin. Una, bilang isang naglilingkod sa Diyos na wala naman talaga tayong ganong kalaking pera. Opo. Na siyempre ang buhay natin ay pinagamit sa Panginoon, tapos darating pa yung ganong sitwasyon sa nanay mo na gusto mo naman tumulong, gusto mo naman kahit papano ay makapaggawa ng paraan pa para baka sakaling maduktungan pa yung buhay ng nanay mo. Masakit po talaga yon na nasa ganong sitwasyon ka, na binigyan ka na lang ng doktor ng 1 linggo para sa nanay mo na buhay, at wala ka magawa. Ano po? Pero nakapagtataka kasi sabi niyo po, Pastor, hanggang ngayon, kailan ba nangyari yon? After ng pandemic po, I think 2021 po yata yun or ano. Basta po ganoon. Or before so kailan siya tinaningan ng doktor? Ano po yun eh. Basta ganun pong taon 2020 or 2021 po siya. Okay. Wow. Salamat sa Panginoon. Ano po? Okay, so Pastor, naunawaan ko po yung bigat kasi alam nyo, palagay ko hindi kakaunti ang mga tao na may ganong karanasan. Marami po ako naging pasyente na talagang sobrang taas ng white blood cells at sobrang baba ng red blood cells at to the point na sinasalinan na po sila ng dugo. Ano po? Opo. Totoo po yun. Pero sa nanay mo, dahil sinabi na nga ng doktor na 1 linggo na lang siya, tinaningan na siya ng 1 linggo, Pastor, pwede bang ikwento mo ano bang ginawa mo at bakit hanggang ngayon, malakas pa ba ang nanay ngayon? Opo, malakas pa po si nanay. 75 na po siya ngayon. 75 years old? Opo. Wow. Mayroon ho ba kayong ginawa? Ano ba? Kasi, Pastor, mapakahalaga po nito. Opo. Kung ito ay nakatulong sa nanay mo, baka ilang mga tao pa marahil ang nakikinig sa atin na may ganong sitwasyon din. May sakit ang kakilala nila, kaibigan, baka parehas pa ng karamdaman. Paano nyo po, ano po ang ginawa ninyo para matulungan po ang karamdaman ng nanay nyo? Pakikwento nyo nga po, Pastor, sa amin. So, ang ginawa ko po noon, dahil naalala ko nanonood ako sa inyo, Pastor, about sa Quanta Juice. Okay. Siyempre, ang una nag-try kami muna din. Kami una nag-try namin. Sinubukan nyo muna ang Quanta Juice personal. Opo. At yun nga, model ako sa inyo, Pastor. Opo. At biyaya ng Panginoon, maganda naman talaga siya. And then, sabi ko, itry natin yung Quanta Juice. Wala naman akong budget para pang sa hospital. Pero biyaya ng Panginoon po, naka-order kami ng 5 piraso sa inyo. Okay. 5 bottles po yan, 5 bottles. Okay. 5 bottles. At biyaya ng Panginoon, 1 linggo pa lang ay naka-recover na si nanay. Nung uminom po siya noon. Wow. Sabi ko sa kapatid ko, ito ipainom natin kay nanay. Ito sigurado ay mabisa ito. Kasi sa amin nga mag-asawa, tumalab siya. Oo. Naging maganda ang resulta nung uminom na kayo ng Quanta Juice. Opo, naging maganda rin po yung resulta. So, naisipan mo, Pastor, na ipainom na rin sa nanay mo? Magkasama mo ba sa bahay ang nanay mo? Hindi po. Nandun po siya sa aking kapatid, sa Las Piñas. So, kayo nasa Naik, ang nanay mo sa Las Piñas. So, yung 5 bote, nag-share kayo ng Quanta Juice para sa nanay mo naman. Opo. Nag-share po kami para po try natin. Sabi nga, kung anong kalooban ng Panginoon makuha si nanay, yun na lang po. Pero umiyak na rin po ako, no? Pero yun nga, sabi, tiwala lang sa Panginoon at sa paikin nyo about sa Quanta Juice ay tinry namin. At subok naman talaga, Pastor. Sobrang subok po yung Quanta Juice na pinainom. At sobrang effective po talaga, Pastor, na nakakatulong Pastor, po sa bawat isa. Ikwento nyo nga po. Nung nagsimula na pong uminom ang inyong nanay ng Quanta Juice, ano po yung nagiging obserbasyon nila nung umiinom na ang nanay mo? Si nanay po kasi, nahirapan siya dahil sa bagay yun, nahirapan din siyang kumilos, nahirapan din siyang gumalaw.
dahil Opo. sa sakit niya. Lalong-lalo na hindi siya agad nakakabangon dahil nga kulang siya ng dugo. Pero Oo. biyaya ng Panginoon po, nung uminom siya noon, yun, bantay ng tindahan yun, nagbabantay pa ng tindahan. Talaga? Oo, pero kasi siya, ayaw niya hindi siya kumikilos, gusto niya kumikilos siya, ganun yung mga matatanda Masipag. Opo, sobrang Masipag talaga. sipag. Sobrang sipag po nung mga matanda noon, talagang ayaw nilang hindi sila kikilos, parang mamamatay sila. Oo. Pero yun nga, Opo. si nanay kasi nasa higaan na lang, hindi humihiga Talagang hinang-hina Pero yung uminom po Okay. siya noon, 1 week, dahan-dahan naka-recover siya. So, Dahan-dahan ang recovery niya. yung naobserbahan nyo nung uminom na ang nanay nyo, napapansin nyo na unti-unti na siyang lumalakas. Lilimang bote lang po, Pastor, ang nabili nyo. Natatandaan ko po yun. So, yung iba ininom nyo pa. So, sa tingin nyo ba nakailang bote yung na ibigay nyo sa nanay nyo? Mga 3 bote lang po, naka-recover na po Kahit isang bote lang po yan, Pastor. Kung isang bote lang, effective na yun sa kanya So, doon pa lang sa isang bote, napansin nyo na naging maganda na yung tayo ng inyong nanay. Yes po. Lumalakas na siya. Pero nakabuo siya ng 3 bote ng Quanta Juice. Opo. Wow. Napakagandang testimony niyang, Pastor. Kasi, imaginein mo, nung sabihan ka ng doktor ng 1 linggo ka na lang mabubuhay dahil sa sobrang taas ng iyong white blood cells at mababa ang iyong red blood cells, at pagkatapos nung in-x-ray ang nanay mo, kamo wala nang makitang lungs. Kaya ang sabi ng doktor, malamang 1 linggo na lang siyang mabubuhay. Opo. Palagay, Pastor, mahinang-mahina ang nanay mo nung panahong yon, nung sinabi ng doktor yon. Opo, mahinang-mahina. Saka dura siyang dura. May wala pa ng dugo. Yan, may plema, gano'n. Siyempre po, pagbaga. Talagang naka-recover po talaga si nanay until now. Wow. So, ibig sabihin, ang nanay ngayon, malakas na, maayos na siya, nakakapaglakad na siya, nakakabalik na siya sa kanyang trabaho. Opo. Hanggang ngayon, bantay pa ng tindahan ng kapatid ko. Nagbabantay pa ng tindahan. Wow, nakakatuwa. Alam mo, Pastor, yung brain niya talagang malinaw pa rin, Pastor. Yung kanyang pag-iisip, hindi wala siyang mga Alzheimer's, wala. Okay. Pero ngayon, dahan-dahan yata, parang sabi ni ate, sa ngayon, parang konti-konti nagiging malilimutin si nanay. Wow. So, edad na rin po siguro talaga. Kahit po ako, Pastor, ay nagugulat kahit po ako ay namamangha. Kasi bakit? Pastor, yung sabihin ng doktor na 1 linggo na lang ang buhay mo ay napakabigat na po yan. Yes po. Ibig sabihin, nakakakita na ang doktor ng mga sinyales na marahil mamamatay na ang nanay mo. Ang isa doon ay yung kanyang dugo, mataas na ang kanyang white blood cells, mababa ang kanyang red blood cells, mahinang-mahina. Para masabi ng doktor yan, mahinang-mahina ang nanay mo. And then nakitaan pa na yung kanyang lungs ay talagang malaki na ang problema. Pero ang nagugulat ako, Pastor, hindi naman siya uminom ng napakaraming Quanta Juice. Sabi mo, doon pa lang sa 1 bote ay malaki na agad ang naitulong sa kanya. Yes. Yan, Pastor, meron pa yung isa, pero mamaya na yung isa siguro. Yun din, ganun din yun. Ganon? O sige, ganito, Pastor. Okay, tapusin natin ang sananay mo muna. Pero, Pastor, ako'y natutuwa na nakatulong ang Quanta Juice at mula sa iyong mga bibig ay sinabi mo na talagang malaki ang naitulong. At yung iba kasi tinatanong na ilang bote ang iinumin ko para ako gumaling. Ang nanay mo ay 3 bote. Nasundan pa po ba yung 3 bote ng ininom ng nanay mo? Ubus siya lahat yung 5 din. Yung isa yata, yung kalahati, inom namin yun. Natitira. Grabe, Opo. Nakakatuwa. Hanggang ngayon, si nanay, buhay naman na buhay. Malakas na malakas. Malakas naman po. Sa katandaan, syempre, sa kilos niya, hindi na ganun tagang mabilis. Pero sa ngayon po, talagang si nanay ay, yun, nakakausap ko na maayos. Pa rin yung kanyang pag-iisip. Normal. Ay po, maganda sa biyaya ng Panginoon. Opo, sa tuwa ko, actually, bihira po akong matuwa. Kasi po ako naman nagugulat, namamangha.
at nagiging masaya ang puso ko. Kaya siguro is reregaluhan ko pa po ng 5 Quanta Juice ang nanay, ha? Wow, At amen. Thank you, regalo ko po sa kanya. At paiinumin ko pa po siya ng Pro Bio Plus Pro B3 capsule. Ano po, regalo ko po yun. Kasi natutuwa po ako. At sabi ko nga sa Panginoon, alam nyo ang kagalakan natin. Malaman natin na tayo ay nagkaroon ng parte o bahagi sa paggaling ng isang kapatid. Ano po, ng isang may sakit. At ikinatutuwa po natin yan, ha? Pastor, may nabanggit pa kayo, okay? Maliban sa nanay nyo, may alam pa po ba kayo na natulungan ng Quanta Juice? Kasi may binabanggit kayo kanina na may isa pa. Opo. Meron po, ito naman po si Ma'am Noemi. Ma'am Noemi, okay. Member naman po ng MITCA sa Las Piñas. Ito po naman po, 3 buwan, I think 3 buwan po siyang hindi makatayo. Dahil nadulas po siya sa CR. 3 buwan na hindi makatayo dahil nadulas. May bali po ba? Wala po pero ang dahilan doon ng mga doktor, ewan ko ano yun, basta hindi po siya makatayo 3 buwan, talagang hindi, bedridden siya. Oh, wala siyang bali sa buto pero hindi siya makatayo sa loob ng 3 buwan. Opo. Well, ayun po yung parang may naipit na ugat or what, di ko po alam. Pero siguro, baka nabugbog o baka yung pinagbagsakan niya ay nagkaroon ng tinatawag naming trauma. So, yun nga po. Hirap na hirap siya. Sobrang sakit na tumayo siya. Opo, 3 buwan po yun, Pastor. Di siya makapag-church. Nakakaupo naman. Siguro, dahan-dahan na po siyang pinapaupo. Okay. So, kwento nyo nga, Pastor, paano siya natulungan? Anong nangyari? Sabi ko, sa kanya, pinuntahan ko po sa bahay. Okay. Meron pong isang na nakatulong din kay nanay na baka makatulong sa kanya. Kaya pinuntahan ko po siya, tapos umorder po siya, 5 bottle po yata yun, o 6 na bottle, hindi ko na matandaan, Pastor. Ng Quanta Juice. Ng Quanta Juice. Okay. Pero, Pastor, sa kanya, nakailang inom lang siya, hindi pa naubos isang bote. 3 days po yata yun, nakaupo na siya ng kusa mag-isa. Wow. Hanggang sa unti-unti, naka-recover po siya. Hanggang sa katayo, hanggang sa nakapagsimba, 2 weeks muna, wala muna, pero nakakalakad na siya, nakakatayo na siya, nakapunta na siya ng CR. Wow. Mag-isa. Sa isang bote, hindi pa nauubos ang isang boteng Quanta Juice. Ibig mo sabihin, nakakaupo na siya, bedridden siya sa loob ng 3 buwan. Yes po. Well, that's good. Napakagandang testimony. Opo. Matanda na rin po yun. 74 na po yun. 74 years old na rin. Yes. So, nung siya'y nakakaupo na, hindi pa naubos ang isang bote ng Quanta Juice, hanggang siya'y nakatayo na, ang in-order niya ay 6 na bote? Oo, 6 na bote po yata yun or 5. Basta ganun po. 5 or 6 bottles. Opo. Naubos ba niya yung 6 bottles bago siya nakatayo? I think naubos siya yon pero nakakatayo na po siya eh. Sa isang bottle bago niya pa lang. maubos. Opo, 1 bottle pa lang. Ilang lagok pa lang siguro 3 kasi 3 days eh. Tapos yung tinuro ko sa kanya, sinabi niya sa takip iinom. Di ba? Sabi niya po sa takip iinom. Umaga gabi yata yung turo yun. Nakalimutan ko. Umaga gabi inom. Tapos, yun. Po siya. Naka-recover po siya. 74 years old. Grabe yan, no? So, pagkakalam ko sa edad niya po, nasa 74 or 70 plus na po siya. Pero alam ko yung pagkakalam ko 74 eh. Wow. Nakakatuwa, Pastor, ano? Yes, alam niyo, Pastor, yung kagalakan na alam mo ikaw ay nakakatulong. Kasi ang ako po naniniwala na kapag hindi mangyayari, wag mo nang ipangako. Well, sa karanasan po namin, Pastor, lalong-lalo sa Quanta Juice, halos 95% ng mga tinulungan ng Quanta Juice umayos at gumanda. Ano po? Pero ang ikinatutuwa ko po sa lahat at kinamamangha ko, yung nanay mo na tinaningan na ng doktor ng 1 week dahil severe yung kanyang problem sa lungs. At siguro nung makita ng doktor yung x-ray ay talagang sabi ng doktor wala na ito. 1 linggo na lang ang itatagal na buhay na ito. Pagkatapos may problem pa siya,
mataas ang kanyang white blood cells, mababa ang kanyang red blood cells. Pero kanyo nung uminom ng Quanta Juice, umayos, gumanda, at hanggang ngayon malakas ang nanay. May isang taon na ho ba mahigit yan, Pastor? Sobra na po, more than 2 years na yan, 2 years to 3 years na po siguro. So, yung 1 week ng doktor na sinabi ng doktor 1 week na lang ang buhay ng nanay mo, ngayon 4 years na nabubuhay ng malakas. Yes po, 4 years na. Wow, napakaganda. Pagkatapos nito, mayroon pang isa na kamo ay 3 buwan ng bedridden dahil bumagsak siya pero wala siyang bali, hindi na siya makatayo. Kung nakaupo man, talagang hirap na hirap din. Pero nung uminom na siya ng Quanta Juice, hindi pa naubos ang isang bote, kamo nakakaupo na. Opo, nakakaupo na po siya mag-isa. At pagkatapos, hindi pa rin yata nauubos yung 5 bote na in-order niyang Quanta Juice, nakakatayo na siya at nakapaglalakad na papuntang comfort room. Yes po, opo. Kamusta naman po siya ngayon? Ngayon po, nakapag-church na po siya ng dire-diretso. Wow, nakakapag-church na. Matagal na rin po ba yun, Pastor? Yung kwento natin kasi, kailan ba nangyari yan? Patingin nyo, may 1 taon na higit na rin siya. Mga 2023 naman po yun, siguro. Yun, grabe yan, no? Nakakatuwa. Opo. Wow. Ako, Pastor, ay nagpapasalamat. Sa akin po, napakalaki ng mga ganyang kwento. At una, yung atin pong layunin, makatulong pa sa maraming tao. Baka may nakikinig sa atin ngayon na kamag-anak nila marahil o kaibigan nila o kasama nila sa church may ganun ding karamdaman, maiparating po natin sa kanila na kung paano natulungan ng nanay mo, paano natulungan. Anong tawag mo doon sa member ninyo na 74 years old na hindi makatayo, na 6 months na nakaratay? 3 months po, 3 months. 3 months na nakaratay. Ano po ang... Ma'am Noemi po. Ano? Ma'am Noemi. Mami Noemi. Ayan. Mami Noemi yung tawag niya. At natutuwa po ako, Pastor. Ako'y nagpapasalamat. Para po sa akin ay napakagandang patotoo. Quanta Juice lang po, Pastor, ang ininom nila. Wala na. Wala na po. Wala naman na po. Sabi ko, kung may mainom silang gamot, tuloy lang nila. Okay. Salamat. Pero biyaya po ng Panginoon, talagang sabi ko nga, kung talagang makilala lang ang Quanta Juice, malaking tulong sa mga bawat Pilipino to na may mga karamdaman. Kung sa gamot lang, sa hospital sila magbabayad, mas malaki. Pero kung talagang makakalat itong Quanta Juice sa buong bansa, sa Pilipinas, yes, marami pong matutulungan talaga. Amen. Kasi may parang miracle juice. Salamat po, Pastor. Salamat ng marami. Una sa pagpapaunlak mo na kayo po ay ma-interview namin. Ginagawa ko po, Pastor, sa ganitong mga pagkakataon, yung atin pong Health and Wellness International, ay mas gusto namin yung mga testimony. Bagamat nagle-lecture po ako, nagpapaliwanag po ako po kasi ang nag-formulate ng Quanta Juice. Darating po ako na ipapaliwanag ko po bakit ganun kabisa ang Quanta Juice. Pangalawa, ako din po ang nag-formulate ng Pro B3, Pro Bio Plus Capsule. May reason po kung bakit ganun yung mga inilagay ko. Darating din po ako para ipaliwanag yan. Ano po? Pero una sa lahat, napakaganda po ng inyong patotoo, napakaganda po ng inyong senior Pastor Alex Tan. Personal po ako nagpapasalamat. Dalangin ko na yung inyong kwento, ang inyong na-share ngayong gabi, marami pa ang makapakinig, marami pang makapanood, at marami pang matulungan. Pastor, mag-iwan po kayo ng message sa mga nakikinig. Baka may gusto kayong sabihin o anything sa inyo po na sa mga nakikinig sa atin. Sige po, Pastor. Opo, sige po. So sa mga nanonood po, ito po ay wala namang bayad. Ito po ay katotohanan na effective po yung Quanta Juice sa mga taong may karamdaman. At sabi ko nga po kay si Pastor Edwin siya yung nag-imbento nito, but yung wisdom at karunungan na binigay sa kanya ng Panginoon
ay talagang naging kagamit-gamit po sa ating taong bayan. Kung sakaling ito ay kumalat at makilala, ay talaga pong maraming matutulungan na mamamayan. At ngayon nga po, kung gusto nyo umorder, ay pwede po kayo umorder kay Pastor Edwin Limbaga o sa akin yung mga malalapit. Yes po. Ay paalam niyo po sa amin. Marami pong good testimony na hindi pa natin alam yung mga sinishare ni Pastor Edwin Limbaga. Totoo po lahat 'yon. Hindi po 'yun pinulot kung saan at binayaran yung mga taong nagte-testimony pagdating sa ganito para lang kumita o at hindi lang po ito pagkita. Ito po ay pagtulong talaga lalong-lalo na sa mga manggagawa, no? Sa ating mga pastor, sa ating pamilya na may karamdaman, may sakit, ay malaking tulong po ito sa bawat isa sa atin na lalo na sa ospital, malaking bayarin. Hindi natin kakayanin. Pero kung susubukan natin, wala namang masama. Kaya sabi ko pag di effective, sabi ko noon, di ibalik natin pag di effective. Yes. Pero biyaya ng Panginoon po, talagang effective. Yun yung challenge doon Yung challenge doon is talagang pag di effective, balik mo. Pero napapatunayan naman po na ito ay epektibo. Ako po may challenge. Lahat po ng mga nakikinig ngayon sa amin, ako po may challenge. May isa po akong pinormulate na gamot sa sugat. Ano po? Pinangalanan po siyang elixir. Okay? Ito po yung kanyang elixir. I formulated this personally para sa sugat. Kung kayo may may sugat galing sa ayaw nang gumaling, diabetic kayo, may sugat kayo na ayaw gumaling, kapatid, ito po yung challenge namin. Kapag ang sugat na ginamot mo ng elixir ay hindi gumaling, sa loob po ng hindi nag-improve, hindi umayos, kung hindi man siya completely healed, pero at least mula nang gamutin mo, sa loob po ng 2 linggo, hindi ho gumanda, hindi ho bumuti. Ibabalik po namin ang pera. That is the challenge. Ano po? Kasi bakit? Bilang isang pastor, ang akin pong prinsipyo, we will never promise what we cannot deliver. Man. Isipin niyo po yun, ha? So, imagine niyo kung may sugat kayo na hindi gumagaling dahil diabetic kayo, o gusto nang putulin ng doktor ang inyong paa, wala hong mawawala. I-try nyo lang. Pag di gumaling, ibabalik ko ang pera mo. Ibabalik ko sa GCash mo. Mabigat na hamon po yan, mga kapatid. Mabigat na hamon po yan. Kasi po, hindi ho kami gumagawa ng pera. Yes. Tumutulong po kami. Ano po, para masustain namin ang pagtulong, kinakailangan po nating matiyak na yung tinutulungan nating gumaling. But anyway, ipapaliwanag ko po yan. Pero sa ngayon po, maraming salamat po kay Pastor Alex Tan. Dito po yan sa Naik, Cavite, Mista Bible Baptist Church. At kung kayo po'y malapit, pwede nyo siyang puntahan. Ang nanay po niya ay taga Las Piñas. At nakakagulat yung sabihin lang ng doktor na 1 week na lang ang buhay ng nanay mo, napakasakit po yan sa isang anak. Ano po? At bukod pa ho doon na gusto mo man tulungan, alam nyo kami bilang mga pastor at mga misyonero, hindi ho naman ganong kalaki ang pera namin. Pero yung wala ka pang magawa na may sakit ang nanay mo, tapos ganun pa, siyempre kahit man lang sana sa huling sandali, mabigyan mo siya ng comfortability. Pero yung kawalan mo ang nagbibigay sa iyo ng bigat ng dibdib na wala kang magawang tulong. Hindi mo madala sa magandang ospital. Pero ito ho yung maganda. Yung nagkaroon po si Pastor Alex Tan ng access sa amin. At nalaman niya, kaibigan ko po yan So, nagkaroon siya ng idea. Sabi niya, Pastor, makakatulong po ba? So, nung nalaman niya, ang tanging na irigalo niya lang sa nanay niya, na kaya niyang ibigay, yung bumili siya ng 5 bote ng Quanta Juice, at ibinigay niya sa nanay niya, hanggang ngayon po, magaling ang nanay niya. Hanggang ngayon, buhay, malakas ang nanay niya, na kahit wala po kayong ganong kalaking pera, pero meron kang alam na isang bagay na magduduktong pa sa buhay ng nanay mo.
ay napakalaking bagay po yan. Na nakakatuwa. Pastor Alex Tan, maraming salamat. Ako po'y nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat nang madinig ko ang testimony na yan. Lahat po naman ng iyan ay biyaya ng Diyos sa atin. Ano po? Magpatuloy lang pong maglingkod, magpatuloy lang pong magpagamit sa Diyos, Pastor, at ang Diyos ay mapagbiyaya. Ako na mismo, nangangako, ririgaluhan ko po. Sa tuwa ko po, ririgaluhan ko po ang nanay. Ano Amen po, purihin po ang Panginoon. Amen. Thank you so much, Pastor. Pagpalain ka ng Panginoon. Opo, last message na lang po, Pastor. Ako rin po nagpapasalamat kasi binigay kayo ng Panginoon sa amin, nakilala po kita. Sobrang thankful po ako dahil isang buhay na nasagip sa isang product ng Quanta Juice. Opo. Sobrang, wala ko masabing say na salamat. Kulang yung salitang salamat. Panginoon na po ang siyang bahalang magbalik. Amen. Talaga po inyo ng more wisdom at marami pa po kayong matulungan na tao sa biyaya ng Panginoon. All for the glory of God. Hindi po atin ang kapurit. Sa Diyos po ang kaluwalhatian. Amen. Well, thank you so much. Sa ngayon po, please follow Dr. Edwin Limbaga. Follow my Facebook para pag nag-live po ako o may i-upload po akong health coaching, ma-update po kayo kaagad. Ano po? So, pakishare na rin po yung video. Baka may kakilala po kayo. Kung gusto nyo malaman ng Quanta Juice, pakidaya lang po yung number. Nasaan ba ang ating na? Pakidaya lang po ang 0961-898-3143. Pakilagay nga po sa comment yon. Company number po ito. If you want to inquire, gusto nyong maunawaan, magtanong po kayo, i-dial nyo o mag-message kayo sa 0961-898-3143. Okay? So makakatulong po. Magla-live po ako, ipapaliwanag ko po ang Quanta Juice. Anong maitutulong niya? Bakit ko siya na-formulate? At paano ho siya makakatulong sa inyong mga karamdaman? Bakit napaka-epektibo ng Quanta Juice? Pinormulate ko rin po ang ProB3. ProB3 ProBio Plus Capsule. Okay? Explain ko rin po yan. Ang tawag ko po sa dalawang yan, Quanta Juice with ProB3 ProBio Plus Capsule, ay the Dynamic Duo. Yan po ay combination. Ngayon, may ginagamot po ako. Baka interviewin ko rin. Lung cancer. Mindoro. Okay? But I don't want to preempt everything kasi gusto ko siyang makausap. Sabi niya, Pastor, simula na uminom na ang may bahay ko, lumalakas po siya. Gumanda po ang pakiramdam, lumalakas po siya. Kaya lang, syempre, gusto nating marami pa po ang may ganyang sitwasyon na sana makatulong din tayo. Okay? So, salamat ng marami, Pastor Alex Tan. Salamat sa lahat na nakikinig. Salamat ng nag-tune in. Paki-share ng video, paki-follow na rin po. Paki-comment na rin po kung may gusto kayong itanong. Binigay ko yung number if you want to know about the product. Mag-message kayo. But if you want to ask question about me, mag-message kayo. Kung may gusto po kayong topic, bigyan ko po ako bago magwakas. Mayroon po ako, kung may gusto kayong topic sa health, paki-message nyo, sasagutin ko po. Mayroon po akong pasyente, 32 doctors yung tumingin sa kanya. Ni isa walang nagpaliwanag ng sakit niya at walang gumamot maliban sa akin. Ako yung nag-explain ng sakit niya, ako ang nag-explain ng nangyayari sa katawan niya, hindi ho siya makapaniwala na bakit ako bilang isang pastor at hindi naman ako doktor. Well, hindi niya kasi alam na ako po ay awardee as Excellent Filipino Inventor noong 2018. Pero nung ginawa niya, habang ipinapaliwanag ko yung sakit niya, pati yung nangyayari sa kanya, nasa computer siya, nire-research niya lahat. Sabi niya, Pastor, lahat ng sinasabi mo, totoo, nangyayari sa akin. At nire-research ko, ngayon ko lang po ito naunawaan,
Nang sinimulan ko po siyang gamutin, in 30 days, lumiit na po yung bukol niya. To the point na in 1 week, nagtatrabaho na siya uli, nagdadrive na siya uli. In 30 days, nag-shrink na po yung bukol niya tuluyan. Ano po? Well, marahil ganun din po kayo nagtatanong at nagtataka. Bakit? So kung may gusto po kayong topic about health, Pastor, pwede bang i-discuss mo ito? Pwede bang ipaliwanag mo ito? Sasagutin ko po. Pero darating po ako sa punto na usapang cancer. Ipapaliwanag ko po ang cancer. Marami na ang nagpapaliwanag sa social media. At hindi po ako kontra doon. Yung nagsasabi na gustong-gusto ng cancer ng acidic environment, that is true. Yung nagsasabi na gustong-gusto ng cancer ang sugar, that is true. Ang cancer po kasi ay reactive oxygen species. What does it mean? Namamatay po sila sa oxygen, nagre-react po sila ron. Kaya ang tawag sa kanila ay reactive oxygen species. Pero explain ko pa po yan. 3 po kasi yung pagtingin, paliwanag ng iba't ibang scientist. Ano ang cancer? Paano ka nagkaka-cancer? Darating po ako doon at gagawin ko pong very thorough yung pag-aaral. Para yung may mga cancer, maintindihan nyo. Tapos pakinggan nyo po yung aking audiobook. Cancer is 99% curable. Okay? So sa ngayon po, maraming salamat kay Pastor Alex Tan at salamat sa kanyang nanay na hanggang ngayon ay sa biyaya ng Diyos buhay, sa kanyang nanay Noemi na 3 months na hindi na makatayo, ngayon after taking the Quantajuice na hindi pa naubos ang 1 bottle, lumakas na, nakakatuwa. Well, maraming salamat. Sa ngayon, hanggang dito na lang. Thank you so much, Pastor Alex Tan. Thank you po. Pagpalain ng Panginoon. God bless. Bye-bye na sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you all.